Ayan. So gumagana pa rin naman yan. Ito channel 1 or channel A. Yung channel B is nagiging normal siya. Okay. Kung nakaraan magkasunod yung LX20 natin, parang tatlo yata. Ngayon dalawa yata yung LX10 natin. Ito yata tsaka yan. Okay, yung may-ari nito ay si Sir, nakalimutan ko na kung taga saan ito. Taga Valenzuela pala. Taga Valenzuela. Yan, shoutout. And then maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit pro ito sa akin, sir. Dalawa yung dinala rito sa akin. Kaya tamad ako kumuha ng logbook, ng mga lista ng pangalan. 1515 din Jack Hammer, yung speaker andun sa labas. Tapos itong Ace na LX10. Okay, ang issue kaya dinala rito sa atin, naka-protect na very common sa LX10 and then LX20. Naka-protect either channel 1 or channel 2. Okay, para malaman natin kung channel 1, channel 2, eto, naka-plug na yan. Kulang na isang ilaw yung bulb natin kasi inuwi ko yung isa, nabasag eh. Ayan. So gumagana pa rin naman yan. Ito channel 1 or channel A. Yung channel B is nagiging normal siya. Okay. Bali ito yung mission natin for today's video. Naway magawa natin. And then may balik natin sa dati, di ba? Para matuwa si Bossing. Ay, inulit ko pala. Maraming salamat sir sa pagkakitiwala mo ng unit po ito sa akin. Ang deal dito, ganito naman yung system natin or deal natin eh. Package. Mag-add tayo ng fuse, mag-add tayo ng power transistor, and then i-fix bias natin. Tapos, yun na, package na yung ibang mga dapat gawin dyan. Katulad ng kung sirain control. Basta, yung mga pwedeng gawin, isama na natin yan. Okay, ngayon tanggalin ko muna itong takip para mabilis na yung video natin. Tinanggal ko na yung takip. Takip pa lang, medyo nahirapan na tayo kasi medyo kalawang na, oh. Ayan, yung pinakalaman niya. Visual check, talagang medyo may kalamaan na talaga siya. Okay. Sa LX20, mahaba yung heatsink niya, halos pantay dito. Sa LX10, medyo maiksi ito compare mo sa may LX20. And then meron lang siyang 1, 2, 3 pairs. Yan, 3 pairs lang. Sa capacitor naman, same lang din naman sila. Meron siyang 4 na capacitor. Tapos yung supply nito ay hindi gano'ng makita kasi naka GoPro tayo. 62062 yung supply nito. Yung LX20, 68 naman yung LX20. So ngayon, padayon tayo. Channel 1 ang naka-protect. Okay, diretso tayo sa may channel 1. Hindi na tayo muna magsusukat. Ganun at ganun din naman ang pupuntahan eh. Bakasin ko muna ito and then troubleshoot natin. Ito lang din naman yun, oh. Yung trimmer kadalasan yan. Trimmer. Okay? Nabaklas and then nabaklas ko na. Binaklas ko na yung board. And then binaklas ko na yung board sa may casing. Tapos binaklas ko na yung board sa may heatsink. Ang gulo, di ba? Tapos binaklas ko ulit yung trimmer. Oh, lalong gumulo. Yan, sa may bias niya 1.8, tapos dito sa may side na to 220. Yan, hindi gaano makita sa may camera natin kasi naka GoPro tayo. Sasabihin ko na lang yung mga parts ngayon or value ngayon para hindi naman kayo mahirapan. 1.8 tapos 220. Yan, tapos nag-add na tayo ng power transistor. Ayan, C5200 and then A1943. Bali magiging 4 pairs na ito. Ang kulang na lang pala ay yung sa bloke. Kalimutan ko. Itong sa may bloke dito, kulang pa, oh. Ayan. Kulang pa ng bloke pala. Okay. Ngayon, lagyan ko ng bloke ito. Tapos tingnan natin kung magiging normal siya or hindi. Lagyan ako ng bloke. Huwag nyo kalimutan yan, ha. 1, 2, 3, 4. Bali, 4 na rin yung bloke. 4 din yung transistor. Baka makalimutan nyo. Tapos ito, binalik na natin. Tingnan natin kung nagre-relay or hindi. Baka mamaya hindi nagre-relay ito. Ibalik natin dito sa may heatsink. Magbabaklas ulit tayo mamaya. Importante may relay siya. Tapos yung bias. Okay. Pansinin nyo, ha. Naka-protect no. Yun na, wala na, oh. Di pa tapos magsalita eh. Nawala na yung protect nya. Tapos parang magatik naman parehas. Ngayon magsukat tayo. Yung bias na ginagamit ko nito, same lang din naman sa may LX20. Ngayon, halos nasa 0.26. Paras lang.
Parehas lang yung gamit ko dito. No, halos magpo 0.3 na siya. Ayun, okay na. Nag-relay naman eh. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Next move na gagawin natin, ibabalik ko to sa heatsink. Balik sa heatsink, tapos ito naman, siyempre baklasin natin ito. Tapos ipipix bias natin, and then maganda rin tayo ng power transistor. Tapos sabay punta na tayo sa may power supply nya. Okay, so ngayon stay tuned lang kayo. Itong channel 1 naka-steady na to dito kasi kompleto na. Ito yung channel 2, binakas na natin sa may sync. Tapos nag-fix bias na rin tayo. 220. Yan, 220 tapos 1.8. 1.8 220. Ayan, tapos 1 2 3 4. 1 2 3 4. Wag nyo kalimutan mag-add ng bloke. Ayan, para sa emitter. Sa base naman niya is meron nang nakaabang. Ayan, ito. Saan ba yung ito? Ay, ito pala. Ayan, meron ng 10 ohms na nakaabang siya. Okay, kompleto na. Tapos nag-add na tayo ng power transistor. Diskarte ko ngayon, bago ko baklasin yung heatsink, pinakabit ko na agad yung power transistor para hindi tayo mahirapan magsintro mamaya ng butas niya. Ayan, kompleto na siya. Next move ay ayan, ibabalik ko muna to sa may heatsink. Tapos dito na punta tayo sa may power supply niya, maganda tayo ng power transistor. Okay, binalik ko na yung channel 2 kasi hindi, wala pa pala ng kable. Pero kompleto na, naibalik na natin sa may heatsink. Ayan, naibalik na sa heatsink to. Tapos ito yung power supply naman. Ito yung diskarte natin. Diskarte natin lang naman to. Kung meron kayong mas malupit na diskarte, pwede nyo naman i-apply or ibahagi dyan sa may comment section. Ayan, bali, ayan, dito ako nagputol. Ayan, dito ako nagputol. Tapos dito, ayan, wala, putulin mo to. Tapos kailangan mo angat, kaso inangat ko ito, kaso nalaglag. Diode dito nakalagay yan. Dito, ayan, tapos iangat mo to para malagyan mo to dito. Ayan, para malagyan mo siya. Okay, tapos ito yung fuse box na ginagamit ko or fuse holder. Ayan, maganda. Tapos ang ginagamit ko palang fuse dito ay 15 ampere. Ayan, itong isa. Okay, so mga gustong gayahin ngayon lang diskarte ko. Kung wala kayong ganito, pwede naman kahit alambre na medyo makapal, ipatayo nyo na lang. Ayan, ipatayo nyo na lang. Ayan, akin kasi meron akong ganito. Maganda kasi may takip siya. Okay, so ngayon bali ang gagawin natin, balik natin itong diode. Nalaglag balik natin itong diode. Tapos balik natin power supply. Tapos testing na tayo. Balik na natin yung power supply. Ayan, may fuse na nakalagay ito sa loob. Ito to. Basta meron na nakalagay yan. Yan, dalawa. 15 ampere ang nilalagay ko Tapos binalik na rin natin itong kable ng mga board natin. Ayan, mag-ingat kayo guys sa pagbalik ng kable kasi yung itim, dalawang itim, yung isa dyan is negative, yung isa is speaker out. Yan, kailangan sundan nyo or baybayin nyo muna yung linya. Tapos dito naman sa kabila, okay lang sa kabila kasi itim pula, and then yung blue, yan yung papuntang speaker. Dito talaga magkaiba yung kanya, yung apares yung kulay niya. Okay, so ayun, naibalik na yan. Kulang na lang dito is compressor na lang. Pinuskus ko naman ng brush na ito, compressor na lang kulang. Tapos try natin magsukat So ayan naka normal mode na siya. Okay, ito, although pa na lang naman to, ulit-ulit na naman yung content natin O yan, nasa 0.26, mas okay nga to, hindi siya ganun kainit. Parang LX20 lang. Okay, ayan na, normal na. So ngayon, next move or next step na gagawin natin, audio testing na tayo. Maglalagay na tayo ng speaker and then audio source natin. Maglagay na tayo ng speaker, dalawang speaker. Tapos audio source natin, itong cellphone natin na isa. Tapos yung switch is ginalaw-galaw ko na. Ginalaw-galaw na natin para kasi stock to na-stock to na matagal, sabi ni sir yung unit na ito, kaya medyo kinakalawang na. Yan, need natin galaw-galawin yung switch para matanggal yung corrosion or corroded sa my switch. Naka stereo mode tayo, naka pass, and then
naka 1 volt. Tapos ano pa bang setup ko doon? Naka grounding. Okay. Fire. Sana buo pa yung control niya. Ayan. Lagyan natin itong cellphone natin. Channel 1. Ayan, may audio. Tapos channel 2. Meron din. Dalawa. Nagpo-protect yan dahil mababa yung kuryente. Gawin natin 220 natin yan 220. Okay, sige. Ayan, naka 220 na. Yan. Lakas din. O tutusin, halos magkasin lakas lang naman tong LX20 tsaka LX10 Kasi ang voltahe, parang 8 voltahe lang naman ang kinataas nila. Yan, 2 channel na. Okay. Ayun lang guys, hanggang dito na lang yung vlog natin. Kasi paulit-ulit na, umay na yung manonood natin. Balikan natin yung ginawa natin. Nag-add tayo ng power transistor. Yan, naka 4 pairs na ito 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tapos nag-fix bias tayo. Yan, naka-fix bias tayo 1.8 and then to 20. Tapos nag-add tayo ng fuse para sa may protection niya. Okay, in terms naman sa may control is working pa siya. Ayan, sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note medyo bago-baguhan lang kung paano mag-repair ng itong klaseng unit, yung LX20, LX10 na nakaprotect either channel 1 or channel 2. Yun na, punta lang kayo sa may biasing niya, baka biasing na din yung sira, di ba? And then kung paano mag-add ng fuse, mag-add ng power transistor, and then mag-fix bias. Yan, sa mga master, sa mga veterans yan tawanan lang nila yung ganitong klaseng content. Ayun, sir from, nakalimutan ko na kung taga saan ito. Nakalukan yata to. Salamat kasi ako pinagkatiwalaan nyo na gumawa ng unit nyo rito sa akin. Promotion, bago tayo magtapos, syempre shop natin always on the go na 24/7. So kung gusto magpa-prepare along sa Oyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.